Task Force Kasanag ay isang grupo na yung adhikain ay tumulong sa kapwa, most especially sa Filipino people. Yung Task Force Kasanag ay binuo ng ating founder, no, na si Dr. John J. Chong. At originally, nasa Bacolod City yung grupo natin. And then, nag-spread nationwide and international. Pero ito yung isang adhikain na talagang yung may pure intentions sa mga tao na talagang mahirap at talagang walang kakayahan na yung mga rights nila. Kasi mostly ng mga members na pumasok dito are victims of injustices. So, yung kami na mga volunteer leaders, nafe-feel namin yung mga hininaing nila, yung mga pangailangan sa araw-araw. So, yun nabuo yung doon namin na yung mga mission and vision ni Kasanag na to elevate yung una, yung syempre to build a better nation. Kasi mahirap yung mga tao, so kailangan natin tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, yung mga livelihood programs, and then service, yung sa-serbisyo na libre sa ating community. So nung 2009 nag-start kami ng mga medical missions, feeding programs, dental missions, mga free services like haircut with the partner namin yung mga LGUs at mga armed forces of the Philippines. Kaya yung mga libre din yung mga namin, mga consultation sa mga doctors, sa ng mga sa dentist at ng circumcision. Ma'am Catherine, I understand. Oo. Binuo po itong Task Force Kasanag noong 2009 and kasama po kayo sa mga founders. Yes po. I understand. 4 na haligi po ang functions po ng Task Force Kasanag. Ano po itong 4 na ito? Noong 2016 nag-start kami ng gumawa mag-partner sa government kasi na-realize namin na hindi lang talaga yung pagbibigay yung importante. So dapat talagang taknain yung mga talagang for ministers of the society, yung any forms of crimes, yung illegal drugs, corruption and terrorism. Yun po. Opo, sa ngayon po, gaano na po magsi-16 years na po kayo sa susunod na araw, gaano na po makalawak ang forces po ng Task Force Kasanag, nationwide ba or buong mundo? Buong mundo po, sir. Kasi meron na kaming chapter sa international. Kagaya na sinabi ng founder natin, meron na tayo sa Korea, sa Italy, no, sa America, sa Japan, no. So, we are looking forward na ma-emit ko rin yung mga international chapters natin at mailaganap yung talagang katuyuan ni yung purpose ng organization, yung pagtulong at spread ng good news, syempre sa guide ng ating mahal na Diyos. Ma'am Catherine, na-mention niyo po kanina yung livelihood program. Ano pong klaseng livelihood program yung kinakandak niyo para sa mga member niyo po? Sa amin dun sa Negros, meron kaming binibigay na mga manok na kabuhayan? Mga hogs, yes, pangkabuhayan. With the partnership of Department of kay Sir kay Doctor sa province, yung sa agriculture at yung sa vet. Kasi sila yung kinukunan namin ng mga ng mga hogs, mga na baka para sa mga mostly kasi sa Negros, agriculture yung pangkabuhayan. So doon kami kukuha ng mga sa Department of DA, Department of Agriculture. Department of Agriculture and sa veterinary office. Ma'am, I understand, isa rin sa natalakay po ng mga nakalipas na araw ay ang Task Force Kasanag ay isa po sa naging tulay kung bakit po marami po mga magsasaka, lalo na po yung mga farm beneficiaries ng Department of Agrarian Reform. Ang Task Force Kasanag di umano ang isa
pangunahing tumulong po para makamit po nila ang kanilang mga carp. Yes po. Pwede pong paki-enhance po sa And ating we mga are manonood. proud to say na meron na rin tayong mga agrarian reform beneficiaries na talaga na-install na yung mga CLOAs nila with the help of Task Force Kasanag. And ongoing na po yan. Tapos we are looking forward din na this year, marami nang ma-install with the help of course of our Department of Agrarian Reform through Attorney Iborong and Secretary Estrella. Estimated, gaano po ba kalawak yung lupa na yan na pinag-uusapan po na natulungan? Estimated po sa ECG mga 4,500 something hectares yan. At isa pa po sa gusto kong itanong dahil ang mga beneficiaries po na ito ay ilang dekada na po nakipagbaka, Yes, nakipaglaban, pero may mga organisasyon din daw po na nilalapitan sila pero hindi po yata nakamit po yung mga panawagan nila. Yes, oo. Opo, yan. Mostly sa kanila, members din ng other organization, but nag-transfer sila sa Task Force Kasanag kasi dito sa organization, nakikita nila yung talagang willingness to help, tapos hindi sila nililinlang, tinuturuan sila kung paano ano yung rights nila. In legal battle lang. Walang mga dahas na mangyayari pa at buhay na mawawala. Kasi ganun din nangyari sa kanila before. So ayaw namin ganun yung pamararaan. Kay Ma'am Imelda bilang President for External Affairs and kay Sir Francis bilang National Commander, ano po yung inyong mga gampanin sa organization po? Ano kayo, ma'am? As President for External Affairs, no, actually I am relying sa taas or sa ating founder at sa National President Ma'am Catherine Aguirre. So, all instruction kailangan doon magre-rely kung ano ang ibababa para sa amin. So sa akin naman, we are controlling talaga sa mga ARGS beneficiaries, sa ating members, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? And then orientation, seminars, yun ang binigay natin sa kanila at nuturuan. Hindi lang kumbaga na napunta sila dyan sa Task Force Kasanag, hindi, turuan sila ng magandang attitude at saka kung paano nila i-learn ang self-confidence na kumbaga nawawala sa kanila sa pagpunta na sa amin ang humingi ng tulong. Dahil actually sa ARGS, ang pupunta sa amin dyan, almost 3 decades na yan sila humingi ng tulong na hanggang ngayon hindi pa nila nakakamit yung gusto nila na makukuha sa DAR. Okay, sir. So sa akin po, ang main role ko po as National Commander as well as appointed po ako bilang ARGS Coordinator doon ng mga membro nating magsasaka. Ako po ang isa sa officers na under instruction by our National President kay Ma'am Catherine kung ano yung mga pwedeng i-proseso, mga pangangailangan talaga na para mapadali at mapahayag talaga ang sitwasyon ng kanilang nais na pinaglalaban na lupa na dapat sana is nasa sa kanila na sana. Sa ngayon, bilang National Commander, ako din po ang nagsusupervise ng mga force multiplier activity doon sa NIR. Nagkakandak po kami ng training, seminars, at siyempre sinusupervise din namin yung mga members namin na pinapaalala namin na aware sila na ang Task Force Kasanag is partners ng ating mga PNP doon sa Bacolod. Pinapaalala rin namin na ang Task Force Kasanag is we are independent organization, non-partisan na walang bayad ng pamumulitika. Yun lang po bilang National Commander. Bali, may regular meeting po kayo ng mga member para sa kanilang kaalaman, dagdag kaalaman. Yes, actually nagkakandak po kami ng seminar, siyempre nagkakandak kami ng orientations, Training. nag-invite kami ng mga like PNP o mga speakers na
i-train talaga sila to proper apply their obligation talaga as force multiplier. Ma'am Catherine, since nabukas po yung turnover ceremony bilang bagong presidente ng Task Force Organization, ano po yung mga bagong programa ninyo na susunod? Okay. Since po i-rely na sa akin ni founder yung ano niya, yung part niya as spearhead of this organization, kailangan ko lang talaga na i-ano ko muna yung mga members natin na ipaligit, no? Kasi parang gusto ko rin makilala sila, no? Most especially iba't ibang region ito. So kung ano yung programa sa NIR, ganun din yung i-duplicate ko sa ibang region. But we have to consider the difference of their culture. No? Depende sa culture ng mga tao. No? If di pwede sa kanila, especially pag Muslim, di ba? Iba naman yung pag Katoliko or anong ibang religion. So, kung saan bagay yung kanilang mga pamumuhay, doon tayo magkakandak ng mga kung anong bagay na project para sa kanila. Yung talagang mabubuhay din naman sila, hindi lang na yung para sa prestige. Yung focus talaga namin is to touch lives. Kasi pag wala kang maibibigay na yung wala kang maano na sa tao, kung hindi mo talaga na kukuha yung ano ang talagang solusyon sa kanilang mga problema. Ma'am Catherine, bilang bagong Pangulo ng Task Force Kasanag, meron ka bang mga bagong direktiba na ipapatupad sa buong Task Force? Yes, opo. Meron po. Kasi meron po tayong mga chapters pa na hindi pa po namin na consider as legit. So, meron tayong mga procedures, rules and regulations na i-mandate na since 2024. At siguro tomorrow, by tomorrow or tonight, ma-meet na namin yung mga regional directors dito sa Luzon. Disseminate na natin yung mga informations para ma-ready na nila yung kanilang mga sarili na to embrace the another Task Force Kasanag with the same direction, no? Pero with different style naman, kasi iba naman yung lalaki mag-handle kasi sa babae. So but we make sure that the purpose of Task Force Kasanag is still there. Ma'am, you are from Ilonggo province. Meron ka bang gustong sabihin o batiin in Ilonggo dialect, no, sa inyong lugar? Yes, sa tanan nga nagalantaw, follow sa kay Sir Bernard, kay Sir, no? So ilang taon nyo kami sa Buwas, sa Baras Gymnasium. That is July 3. Don't forget our 16th year anniversary. Kita tanan, tingob kita tanan nga magsilibras ang aton nga anibersaryo. Salamat, ka God bless us all.